So ayun, good day guys. Ayan, meron na naman tayong bagong project which is kakaiba naman to, no? So paper charcoal maker. So paano ba siya sir gagana? So ayan, bigyan ko kayo ng halimbawa, no? So kung naalala nyo, may ginagawa tayo ng kabataan natin, no? Na binabasa natin yung papel, then binibilog natin, then gumagawa tayo ng basang papel, then kapag natuyo, 'di ba? Magaan siya, no? So yun yung gagawin nating charcoal, no? So pwedeng gamitin yun panluto. Ayan. So ito yung goal ng ating project, no? So ayun, meron tayong paper shredder. So una natin paliwanag yan, no? So papasok tayo ng mga bond paper o yung mga luma natin ginamit na papel, mga yellow paper. So basta kasya dito, i-shred niyo, no? So gagawing pira-piraso yung ating mga paper para madali siyang haluin, no? Kasi meron tayong mixer dito na gagamitin. Yan, so high speed DC motor siya para ma-mix yung mga papel natin. So ayun, paliwanag natin, no? Then paliwanag natin yung mga components na ginamit, no? So aside from paper shredder tsaka yung ating DC motor, so gumamit tayo ng original Arduino board, no? Arduino Mega board, okay, para mas better yung performance. Then yung ginamit nating prototype shield, no, para hindi siya mabunot yung mga components or yung mga jumper wires, para in case ilagay sa casing, so hindi siya mabunot, no? Then ayun, next yung ating ESP32 board na may expansion board din. Para naman ito, no, kasi may mobile app tayong gagamitin, no, for monitoring tsaka manual control. Kasi meron tayong automatic tsaka manual control. So sa late part ng video natin mapapaliwanag yun. Then ito, meron tayong relay. Ayan, so 8 channel relay pero 4 channel relay lang yung ginamit, 4 lang na slot yung ginamit natin. Then ito, mga LM2596 for conversion lang naman siya ng para sa 5 volts ng mga components tsaka 9 volts para sa supply ng Arduino tsaka ng ating ESP32. Then meron tayong X711 for load cell, no, kasi may monitoring din tayo, no, kung ilang kilo na yung nagagawa nating paper charcoal. So ayun, then meron tayong mga motor driver na BTS 7690 something. So ganun yung pangalan niya, para ginamit natin to para mataas yung capacity niya doon sa mga ampere, no, yung load. Kasi mga malalaking motor yung ginamit natin, no. So ayan, so mga wiper motor, gumamit tayong tatlo. Kasi meron tayong strainer tsaka conveyor. Ayan, so yung tong dalawa para sa strainer, kasi siya yung magpupunta doon sa jack. Ito yung jack, kasi siya yung magpipress. Paliwanag ko na, siya yung magpipress nung ating para mawala yung tubig doon sa papel, para matuyo, no? Then linear actuator, kapag tapos na siya i-press, iaangat niya. Okay, mga servo motor, kasi yun yung mga strainer natin doon sa may tubig, kasi siya yung magsasara nun, kasi bubukas kapag katapos na siya i-mix. Okay, then yung conveyor, itong isa, para pumunta lang siya doon sa mismong kiluhan. Okay, then ito yung heater tsaka fan, no? Sa ilalim niyan may fan siya. Ito naman para matuyo ng mabilis yung papel natin, no? So ayun, then water pump, ayun, alam nyo naman yan. Okay, so ano pa ba? Ayan, so may button tayo for automatic, no? Then may mga limit switch, kasi para halimbawa na-reach na niyo yung pag-press, para hindi lang tuloy-tuloy yung motor, iwas sira, no? So meron tayong jack forward, jack backward, no? Ibig sabihin, forward yung ano, then babalik sa dating pwesto, para same yung pag forward niya tsaka pagbalik, hindi siya magbabago-bago yung range niya ng pag forward tsaka backward. Same sa actuator, ACF forward tapos ACF, ibig sabihin yan actuator, then strainer forward tsaka strainer backward, kasi yun, para alam niya yung mga pwesto, no? Kapag na-reach na nila yung pwesto na designated pwesto nila, saka sila titigil para hindi iba-iba yung position na mapuntahan nila. So ayun, okay, so start tayo sa tawag dito sa automatic, no? So ayun, start tayo sa pag-process ng paggawa ng paper charcoal para sa automatic, no? So ito muna ang automatic. Okay, so magpapasok tayo ngayon sa shredder, paper shredder natin. So automatic naman to kapag may pilinis kang papel. Ayan, automatic niya ang i-shred, no? Ayun, so kapag tapos na yung mangyayari, yung sinabi ko nga, pipira-pirasuin niya. Then ayun, so depende sa iyo kung gaano kadami yung ipapasok mong papel. So ayun, hindi na natin siya syempre automatic, kasi automatic na nga siya. Then kapag pinanes natin, saka lang mag-start yung process, no? So first, syempre uunahin natin yung pag-refill ng water dun sa lagayan, no? Okay, so kapag tapos na, mamamatay itong, then mabubuhay si mixer, no? Imimekos-mekos niya, no? Imimix niya, no? So kapag tapos ng mix, bubuksan na niya yung slider, no? Ayun, so mabubuksan yung, then mahuhulog na dun yung minix. Then mabubuhay to si strainer kapag tapos nito, no? So mahuhulog, then dadalhin niya dapat dun sa jack, okay? So kapag na-reach na yung level, yung sinabi ko na may mga limit switch, so we stop. So ipipress na ni jack, no? Then kapag na-ano na yung port, then backward dati, balik sa dating pwesto, pindutin nyo si backward, then babalik si strainer. Kunwari may nakuha ka ng ano, 3 beses siya babalik, no? So pindutin natin yung, then forward ulit para ihatid niya ulit doon sa jack. Then pag na-reach na ulit yung designating position, mali, then forward, then backward, then yun, kuha ulit, no? Di ba 3 beses siyang kukuha, then forward ulit, jack ulit, no?
then backward. Ayun. So, backward, no, sa dating position. Then, may final na jack, no. So, ito na yung final na pagpirat or pag-press dun sa ating sa ating papel. Okay, then bubukas na si linear actuator. So, iaangat na niya ngayon yung na-press para mapunta na siya dun sa So, press lang natin para magtumigil. Then, dadalhin na ngayon ni strainer dun sa conveyor yung na-press natin, no? So, stop lang natin. Ayan, so si conveyor na ito, okay? Then mabubuhay si pan, no? Yan, kita niyo nabubuhay si pan. Then kapag tapos na niya, pupunta niya na doon sa kiluhan. So end of process na yon. Then babalik na dapat sa mga dati niyang position yung mga gamit, no? So si linear muna, syempre si back na to, no? Tapos si jack din. Tapos si strainer din para sa susunod na automatic, same. Then si servo din babalik. So end of process ng automatic, no? So next proceed tayo sa ating manual, which is yung mobile app. Then ngayon, ito na yung ating mobile app. So ito yung paper charcoal, open lang natin, no? So ayan yung logo niya, paper charcoal mobile application, no? Then dito kapag clinic mo, makikita mo yung mga temperature, percentage ng water level. Yun na yung ultrasonic, then yung weighing scale. So weighing scale, no? So open lang natin ulit yung camera. So ito siya, no? Yung load cell natin, no? So makikilo niya yung mga natapos ng mga papel, no? Or yung mga paper charcoal na. Then ito lang naman yung ultrasonic kapag yung level para ma-monitor natin, para ma-aware, no? So may notification din siya dun sa mobile app na kapag low level na yung ating water level, no? Tapos yung sa Celsius para ma-monitor na natin kung umiinit ba yung mga fan natin, no? O yung mga heater natin. So ayun, so proceed tayo sa machine control at sa manual control, no? So start tayo, so same lang, water pump. So depende sa bilis ng internet natin, no? Yung response nito, no? So hintayin natin. Hintayin natin mabuhay. Okay. Medyo matagal, no? So check natin. Ayun, so nabuhay na. So okay. So depende sa iyo kung gaano katagal mo bubuhay, pero ako saglit lang kasi testing lang naman to. Okay, then namatay na. Okay. Then buksan naman natin si mixer or si Mekus. Okay. Mekus natin. Bubuhay niya. Okay. So depende sa bilis ng internet nyo, no? Yung kasi naka power base to, naka tawag dito internet based, no? Para kahit anywhere kasi kapag Bluetooth medyo maano lang yung range niya, no? Maikli. Okay, so next, ano ba yung next natin? Syempre si slider, no? Si slider, ayan, check lang natin. Yan, so pag clinic mo dapat iikot ulit siya. Ayun. So binuksan na natin, no? So ibig sabihin nahulog na yun, no? Nahulog na. Ngayon kapag kumpleto na, nakita mo naman na nahulog na lahat, so saka mo lang pindutin si strainer, no? Para sa kanya iikot. Kasi dun sa automatic, di ba? 3 beses siya kukuha at babalik-balik para sure na tawag dito nakuha niya lahat, no? Pero dito naman ikaw na yung syempre manual control, check mo na. Ayun, so sabay sila iikot. Okay. So kapag na-reach, same lang din dun sa ating kapag ito pala backward. Hindi pala, ito pala, sorry. Ayun, so nag-stop na. Nalilito na ako, no? Okay, then click mo, then kapag strainer backward, no? Ayan, so strainer backward. So parang baliktad data. So ayun. Ayan na natin. Then jack, sige, sunod yun ang pagkakasunod-sunod natin. So yun lang, same lang din naman. Ayan, so kapag na-press na ulit, pindutin na natin. So napakahalaga ng mga limit switch natin para hindi siya sumobra ng ikot kasi possible masira yung ating yan. So kapag pumula yan, dapat reverse yan, no? Or pabalik. Kapag na-reach niya ulit, ayun, so na-press na niya. So depende yan. Okay, so dapat titigil na yan. Okay, then kapag tapos, syempre bubuhay na natin si linear actuator, no? Kasi iaano na natin. Yan, so hintayin natin mabuhay si linear actuator para i-push niya pataas yung napirat natin or na-press natin. Okay? Yan, medyo matagal lang. Ayan, nag-press na, no? Ayan. So kapag na-reach na ulit, syempre si actuator forward ang pipindutin natin para tumigil siya. Okay, kapag na-reach na niya, syempre pabalik na ulit para para hindi naman masyadong siya. So medyo matagal lang. Sorry sa kalat, no? Medyo makalat na kasi marami tayong project na ginagawa. So pindutin lang natin yung back para tumigil. Okay? Then press lang natin kapag ibig sabihin kasi nun, na-reach na niya yung level, no? Kapag tumigil na or na-push na yung limit switch. Then ngayon, para mapunta na dun sa conveyor yung syempre kailangan natin pindutin ulit si strainer forward para pumunta siya dun sa dun sa itutulak niya papunta sa conveyor, no? Then forward, okay? Syempre i-click lang natin para mag-off, then proceed tayo sa conveyor, no? Si conveyor tuloy-tuloy lang naman. Ayan, so buksan natin yung conveyor. Ayan, so pupunta na siya dun sa ating heater. Okay, so off lang natin.
Ayan, so na-off. Then, open natin yung heater, no? So, para mainitan niya, no? Ayan. So, dapat mabuhay siya sa relay. So, ayan, nakita nyo. Dapat iinit tong, itong mga parang alambre. Siya yung umiinit, then may fan. Okay, so, dalawa yan, gumagana. Okay. So, kunwari, mainit na. Off natin, no? Then, after natin ma-off, ma-off siya sa ating relay. Then, saka natin ipapatuloy yung ating conveyor para mapunta na siya dun sa kilo process, no? Okay. So, pag na-on, ayun, so, gumagana na. Then, ihuhulog niya ngayon dun sa pinakang kiluhan natin yan. Okay? Then, stop natin. Halimbawa, na-reach na niya yung kiluhan. Ayun, so, at mamamatay ito. Hintay lang natin. Medyo delay lang. Pero okay lang naman siya. Tuloy-tuloy yung ikot kasi conveyor lang naman siya. Then, ito yung ating load cell. Ayan, halimbawa, sa monitoring, punta tayo. Ayan, o. So, lagyan natin ng konting burst. Ayan, nakita mo, 0.1. Lagyan pa natin ng konti. Ayan, so, medyo mahirap lang kasi hindi pa siya na-fix. Ayan, ayan. So, ganun lang yan. Basta kung dagdag lang siya ng dagdag kapag lagay ng kilo. So, yun yung ating total buong total process natin. So, ayun, kung interested kayo sa video na to or sa project na to, so just message mo na lang sa ating Facebook account or sa ating email na ilalagay ko sa last part ng video. So, thank you sa panonood and God bless. So, salamat sa inyo.